magtiwala sa inyo, Panginoon. Yes, Father. Lord, sa gabi ito, Panginoon, pinatutunayan niyo, Lord, na nandirito kayo, Panginoon, kahit maulan, Panginoon, wala po, Panginoon, ang nasagaban na yan, kung umulan po, Panginoon, nandirito kami, Panginoon, hindi po pwedeng sa walang bahala namin, Panginoon, ang aming pagsamba sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi po ninyo kami pababayaan. Yung gawain namin dito, Panginoon, sa De La Costa, maging sa Northridge, Panginoon, ang ministry, Panginoon, na ginagawa ng aming pastor, sa aming pastora, Panginoon, Lord. Gabayan po ninyo sila, Panginoon, kahit may mga pagsubok na dumarating sa kanila, Panginoon, napapagod din po sila, Panginoon, at sila po, Lord, na kahit umuulan, bumabagyo, nandun po sila upang ipahayag ang inyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Lord, na ibinigay po ninyo sa kanila, Panginoon, ang ganitong paglilingkod para sa inyo, Panginoon. Alam po po, Lord, na punong-puno, Panginoon, ng biyaya, ibibigay po ninyo sa kanila, Panginoon, Lord. Hindi lamang po sa financial, Panginoon, kundi, Lord, sa physical man, sa emotional man, at lalong-lalo na po, Panginoon, ang spiritual, Panginoon, na buhay na binibigay niyo sa kanila, Panginoon. At nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kahit uulan, nandito po sila, Panginoon. Mahirap magyari, Panginoon, pag ganito umuulan. Pero, Lord, ito po, Panginoon, ay kagustuhan namin, Panginoon, Lord. Ito lamang po, Panginoon, ang aming maipapadama sa inyo, Panginoon, na mahal po namin kayo, Panginoon. Hindi po kami dapat sumuko, Panginoon, kahit anuman yan, Panginoon, kahit anuman maranasan namin sa buhay, Panginoon, Lord. Nagtitiwala po kami sa inyo, Panginoon. Kaya, Lord, nandito po kami sa gabi ito, Panginoon, na makinig ng inyong mga salita, Panginoon. Alam po namin, Lord, ng bawat isa sa amin, Lord, may mga problema, may mga pagsubok na dinaranas, Panginoon. Pero Lord, hindi po ninyo kami pababayaan, Panginoon. Kagaya po na sabi ng aming pastora, nagpapasalamat po siya, Panginoon, sa mga blessing na binibigay niyo po sa kanilang pag-asawa, Panginoon. Yung mga ginagamit yung mga anak, Lord, na naglilingkod din po sa inyo, ng tapat sa inyo, Lord, na ang puso nila po, Panginoon, ay sila po, Lord, ay makapagbigay, Panginoon, makatulong na hindi po sila humihingi ng kapalit, Panginoon. Hindi, Lord, alam po namin, Lord, na mas lalo po ninyo kami i-bless, Panginoon. Na upang, Panginoon, ang aming pastor, Panginoon, ay lalo po namin silang mabigyan, Panginoon, ng support ng Panginoon, ang church ng House of God, Panginoon. Kaya, Lord, alam po po, Panginoon, hindi po ninyo kami pababayaan, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa oras nito na nandito po kami, nandito kayo sa aming kalagitnaan, Lord, na nandama po namin, Panginoon, na inyong presensya, Panginoon. Salamat po sa mga inawit namin, Panginoon, at tunay nga po, Lord, na pag-gising namin ng umaga, Panginoon, kayo po, Lord, ang aming maramdaman, ang kami po, Lord, ay mag-pray, Panginoon, magpasalamat sa lahat-lahat na binigay niyo, Panginoon, sa buhay namin. Yung aming hininga na binibigay niyo, patuloy na buhay, Panginoon, at pinagsasalamat po namin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, at ito po, Panginoon, ay naalay po namin sa inyo lahat ang aming gagawin, Panginoon. In Jesus we pray. Amen. Pastor, pwede pong may share lang po. Sige, tita. Sige po, makakaupo lang po tayo mga kapatid. At share lang ako sa inyo. magbabahagi po ng testimony si Kasi po nung Thursday ng madaling araw, nandun ako sa Bulacan. So, hindi ako nakapag-pray ng gabi, nakatulog ako. Pero kahit hindi ako nakapag-pray, bago ako natulog, nagpasalamat naman ako kay Lord. Ganun lang. Tapos nung mga bandang 1 o'clock, hindi ko alam kung gising ako kasi ang dami ko na nakapaligid sa ko, may mga maliliit na yung una naman. Parang may mga gumagalaw sa ko, ginugulo ako. Inuuga yung kama, tapos yung mga unan, inaano dito sa ko, sa dito. Magulo yung kama ko, uuga. Sabi ko, wala naman akong kasama. Sabi ko, gano'n sa ko, hindi ko alam kung tulog ako, gising ako. Wala naman akong kasama, bakit ginugulo ako, sabi ko, gano'n. Tapos, alam mo, Pastor, kumanta ako ng Jesus, we adore you. Inawit ko yun, buong buo.
natapos ko. Inawit ko yun. Tapos nung natapos ko, tumayo ako. Kasi nung ano, parang hindi ako makatayo, parang may tumitigil sa akin eh. Tapos nung tumayo ako, umupo ako. Ang Holy Spirit, inutusan ako magsaway. Napakalakas po, pastor, ng saway ko talagang malakas ang ano ko. Oo, talagang sinaway ko. Nagsaway talaga ako, inutusan ako ng Holy Spirit. Kasi kung ako lang, hindi ko kaya eh. Talaga, ang binigas ng mga ano ko talaga na ano din ako talaga sa Panginoon. Kaya, sabi ko sa Lord, salamat po Lord, hindi niyo ako pinabayaan. Kasi kung wala siguro ako sa Panginoon, ewan ko lang kung ano na nangyari sa akin, di ba? Nag-iisa lang ako doon. Kasi lagi kong sinasabi kay Lord, pag nananalangin ako, Lord, mag-isa lang ako dito, alam ko, kasama ko kayo. Ganon. Pero, humingi ako ng tawad, sorry Lord, di ako nakapag-pray, sabi ko ganon. Kasi minsan, pag hindi ako nakapag-pray, nagigising naman ako ng mga 2, ganyan, ipipray ako. Pero talagang grabe, ginulo talaga ako. Ginulo talaga ako. Yun nga, tapos pinanta ko talaga yung Jesus we enthrone you. Wala na dito. Oo, tapos nung ano yun na, tapos ang Holy Spirit, nilpusan ako magsaway ng mga bad spirit. Talaga. Ang lakas talaga ng boses ko. Talagang malakas ang boses ko, hindi lang yung bukan talaga, dasal natin. Tama yun. Oo, inutusan ako ng Holy Spirit. Kaya, salamat sa Panginoon. Kasi, biro mo, pinaranas sa akin ng Panginoon yung gano'n talagang, pinadama niya sa akin na ang Lord talaga namin sa atin. Basta tayo, ano lang tayo sa Kanya talaga. Manalig lang tayo, manampalataya lang tayo. Pero biro mo, alam ko, sa mga ganong pagkakataon, parang sa isip ko kung wala ka sa Panginoon, hindi may ano ng Panginoon sa iyo, di ba? Kaya, papasalamat talaga ako kay Lord. Kaya kahit nag-iisa ako doon, hindi ako natatakot. Wala naman akong takot na nag-aaral doon. Kaya lang, yun nga lang, talagang na-experience ko yung gano'n. Ano yung tita, may ibang ano yan? Mayroon lugar sa Batangas, mga pastora, mga worker, mga kasama na mga pastora na mga worker, hindi minsan, may mga territorial kasi. May iba naman dumadaan sa buwan. Madami siya may territorial, pero yung may isa akong pastora na rin ngayon, nakita niya na may naninigarilyo na, may mangga kasi na puno, nasa tuktok ng puno. Malapit lang sa kwarto nun. Tapos may isa namang pastora, minsan siya lang isa. Natulog. Feeling niya, parang may nagpipiestahan sa ilalim niya. Parang hindi siya makatulog. Gano'n yun sa akin. Ano yan, Tita? May Yung ibang kama kanila. na ano nila, alam mo, ginagano, tapos yung mga una, ginagano sa akin, Wala, may ginagano. mga fallen niya. Alam mo, kilala ko sila mga fallen angels. Wala namang ibang entity sa mundo eh. Siya. Sinasabi lang sila na may iba-ibang katangian kasi nag-act na sila as gano'n. Pero pag kumanan sila ay mga fallen angels na nag-ano para matakot ka. Fear ang unang yaanta na kung mag-isa ka. Fear ang unang itatanim sa'yo. Pero praise the Lord, hindi ka. Sinubukan talaga ako na hindi talaga dapat ako natakot. Saka yung talaga kinanta ko yung Jesus we enthrone you talaga. Yun na yun sa akin. Yun na yun sa akin. Isa di ka mag-ask ka sa amin ng prayer. Pag ganun, minsan busin pa kami. Kasi ang labas kasi nila, yung napag-aralan namin nasa alas 12 hanggang alas 2. Yun nga, Alam yun sila, nag-aalian sila. alauna. Kung hindi in your dream, ito, kung hindi sa physical, sa panalangin, sa panaginip ay yun. Yun ang kanilang mga atake. Hindi ka kaya. Ang ganda naman, Jesus we enthrone you. Maganda tayo dito. Yes, tama yung tita. Tama yung kinanta ko talaga. Galing, independent na si tita, praise God. Kaya thank you Lord. Thank you. Rebuke mo, tita, rebuke mo. Salamat yun nga, po. alam ko talaga yung At, ko. salamat sa Panginoon dahil Yun ang ano po, kapangyarihan no? natin. Kapag nasa atin po ang Espiritu ng Diyos ay tinuturuan tayo na kung ano man yung ating sitwasyon, kung may mga pagsubok o kaya may mga digma ang espiritual, Karunungan yan, tita, wisdom. tinuturuan tayo na gamitin yung authority galing sa Diyos. No? Kasi alam niyo po ang mga anak ng Diyos, para tayong mga polis, ganun man. Kapag may mga kriminal na hindi natin nakikita, no? ang huhuli niyan tayo eh. So ano po, no? Naniniwala po ako no, na there is power in the name of the Lord Jesus Christ. No? Yan po. May kapangyarihan
ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Lalong-lalo na po kapag ang Panginoon ay nasa atin, ano? Hindi lang natin ginagamit yung pangalan niya, kundi siya ay nasa atin. Kaya alam ng mga ibang nasa dimensyon, no? Kung mayroon ba tayong Espiritu ng Diyos, no? Nakikita po nila yon. Kaya kung sino yung tita, mga tao na nakikita nila na may liwanag, ang ginagawa nila, doon sila pumupunta, no? Pero hindi naman sila pwedeng kumbaga po, mamirwisyo. Yan. So, thankful tayo sa Diyos dahil ibinigay niya sa atin ang banal na Espiritu. Mga kapatid, at salamat sa ni tita. Ito magandang challenge yan, kapag nakakaranas tayo ng mga irregularity, pagdating sa mga bagay na espiritual. Kasi may mga bagay po na sabihin na natin na supernatural, tito. Halimbawa po, minsan may panahon na may tao na sinasapian na pala ng masamang espiritu, hindi natin alam ang gagawin kapag ganyan. O kaya may tao na ginugulo naman ng mga espiritu sa bahay nila, gano'n, Ako nga po, may kaibigan akong pastor na yung bahay nila, tita, tuwing gabi may naglalakad. So, ibig sabihin, may iba silang kasama. Minsan naman po, may time na kumuha ng picture, Ito, pamilya ng pastor, kumuha ng picture mag-ina. Nung pagkuha ng picture, may lumabas, 3 sila. 2 lang naman sila, may isang mukhang nakasingit. Yan, so, sabi ko, may ibang kasama na naman, So, sa mga ganun pong sitwasyon, ang sabi nga ng Panginoon, gamitin nyo po, yung ibinigay sa inyo na authority, tita, Dahil ang Diyos po ay kasama natin, Hindi lang natin siya nakikita, pero kasama natin siya, Kaya, there is power in the name of Jesus Christ. Hallelujah. So mga kapatid, Isaiah 61, basahin ko po sa inyo ito, tayo po tumayo sa pagbasa po ng salita ng Diyos. Verse 1, Isaiah 61, verse 1, ang sabi po, the Spirit of the Lord God is upon me, because the Lord had anointed me to preach the good tidings unto the meek. So sabi nito sa Tagalog, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga maaamo. Tuloy ko na nga po yung buong verse. Kanyang sinubo ako upang magpagaling ng mga may bagbag na puso, upang magtanyag ng kalayaan sa mga bihag at magbukas ng bilangguan sa mga nabibilanggo. Manalangin po tayo. Dakilang Ama, salamat po sa talatang ito na ito ang talata na unang kinote ng aming Panginoong Hesus upang ipakilala niya kung sino siya sa mundo nito. Upang ipakilala niya ang kanyang sarili sa amin. Kaya salamat, Ama, na sa pamamagitan po ng propesiyang ito, ay nagpakilala ang hari ng mga hari. Nawa, Ama, sa panahong ito na mabagyo, maulan, maraming nangyayaring hindi maganda, ibigay niyo po sa amin ang ibig sabihin ng mabuting balita. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po yung mga kaupo, mga kapatid, sa ating pong pagbasa. So, sabihin nga natin, mga kapatid, gospel. Ayan, so ang gospel po, ang ibig sabihin dito, alam niyo, di ba? Mabuting balita, good news. At siguro po may magsasabi, may mga tao po na ang tingin nila, yung mabuting balita naman, nalaman ko lang ng magkaroon ng bagong tipan. Kasi sa unang aklat ng bagong tipan, ang mga nakalagay ay the gospel, ang mabuting balita. So ang tanong, saan ba galing ang mabuting balita? Galing lang ba ito sa Panginoong Hesus nung siya'y nasa lupa? O binabanggit din sa lumang aklat, sa tinatawag nating mga aklat ng propeta? So mga kapatid, obvious na ang mabuting balita, hindi lang po ito termino na dinala ng ating Panginoon sa mundo. Ibig sabihin po, noon pa po, binabanggit na ito ng mga propeta sa atin, kung ano ang mabuting balita
At marami pong mga talata sa Biblia na ang mabuting balita po ay ipinahihiwatig na. Amen ba mga kapatid? So, ang mabuting balita po maganda na maintindihan natin to, no? Ang sabi ng Biblia sa atin sa Isaiah 61, dito, isa ito sa mga talata na binanggit ang mabuting balita, no? At itong tekstong ito yung talata ng ang ating Panginoon ay magpakilala. Ang talatang ito ang kanyang ginamit, no? Naalala niyo po nang siya ay nasa isang lugar sa Galilea, no? Pumunta siya sa isang sinagoga, binuksan niya ang aklat na ito ni Isaiah. At pagkatapos, sinambit niya ang talatang ito. Na ang sabi ng Panginoong Hesus, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin sapagkat pinahiran ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa mga tao, sa mga maaamo. Yan ang kanyang sinabi, no? Kaya kung titingnan niyo po, mga kapatid, no? Ang Panginoon ay bumanggit ng lumang talata na, no? 700 taon na ang nakakalipas sa talatang ito. Ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay nakalagay na sa Bible. Amen po ba, no? Kumbaga po, nakasulat na, no? At daang taon na ang nakakalipas. Pero, dumaan ang mga panahon na hindi pa nangyayari yung nakasulat. Tama ba mga kapatid? No? Kasi ang pagitan ni Propeta Isaiah kay Kristo ay 700 years. At ito ay nasulat 700 taon na ang nakakalipas. Ang matindi rito mga kapatid, no? Yung palang salita ng propeta ay hindi po ito patay na talata, no? Kumbaga po, hindi pa natutupad yung nakasulat, no? Kaya mga kapatid, mahalaga ang Biblia. Sabihin nga po natin, mahalaga ang Biblia, no? Kasi po, ang mga nakasulat po dito, sa tingin ng iba, kaya eto mga kapatid, hindi na binabasa. Kasi ang tingin nila, lumang aklat na to, no? Dito, obsolete na. Kumbaga po, hindi na ito angkop sa kaisipan ng mga tao sa panahon natin. Tama ho ba? Kasi ang panahon natin, high-tech na. No? Ang tao, marami nang alam sa siyensya. Marami na tayong alam. No? Kumbaga po, sa tingin ng mga tao, yun nga po kahit sa Europa, marami ng tao doon na hindi na sila naniniwala sa Diyos. Tama ho ba? At ang Europa, ang puntahan ng mga tao sa silanganan. Maraming mga Muslim, maraming Hudyo, maraming iba't ibang relihiyon na sa Europa na. Pero ang mga tao sa Europa, hindi na sila relihiyoso. No, sila ay mga secular. At sa tingin nila, ang pananampalatayang Kristiyano ay obsolete na. Kumbaga, pero mahal pa rin nila, no? Okay pa rin sa kanila, pero yung sinasabi na sa kanila kultura na lang, no? Ang pagiging Kristiyano ay kultura, no? Pero sa kanila hindi na ito ang sentro ng buhay nila. Pero alam niyo, no, nung panahon ni Kristo, mga kapatid, gusto ko lang pong ipaalam sa inyo, no? Nung panahon ni Kristo, ganito rin ang sitwasyon ng nung panahon na ganito rin sa panahon natin ang sitwasyon ng mga tao, no? Sa tingin nila, yung Mesiyas hindi na darating, no? Sa tingin nila, ang Biblia ng mga propeta ay obsolete na rin, no? Kumbaga po, sa tingin nila ay wala nang bisa o kung mayroon man itong kahulugan, hindi rin nila alam, no? Maaring ang maglagay nila ng kahulugan, tao na lang. Pero mga kapatid, no, nang ito po ay buklatin ni Kristo, ng ating Panginoong Hesus, ang talatang ito ay nabuhay. Amen po ba, no? Nagkaroon ng buhay, no? Ang isang patay na titik ay biglang nabuhay, no? Nagkaroon ito ng liwanag. Kasi ang sabi ng Panginoon, mula ngayon, sabi niya po, ang mga salitang ito ay natupad sa harapan niyo. Sabi niya po, no? Nangyari ang laman ng aklat na ito. Mga kapatid, may tanong po tayo, no? Ang Biblia po ba ay naglalaman ng mabuting balita? Yes, no? At mga kapatid, yes, sinabi ng Panginoon, ano? Mula ngayon, sabi niya, natupad ang hulang ito sa inyong harapan. Ngayon, ang mga tao, nagtaka sila kasi tingin nila, natupad. Sino? Ikaw? So, sa tingin nila, ang tingin natin, para bang hindi tayo magsusulit sa Diyos, no? Ang buhay natin, parang iniisip natin na kung gusto ko namang sumamba sa Diyos, gagawin ko. Pero kung ayaw ko naman, ayoko din. Kasi buhay ko naman to, no? Ang hindi po natin alam, mga kapatid, no, na tayong lahat ay haharap sa Diyos. Amen po ba? No? Tayong lahat ay haharap sa Diyos, no?
At ang mga salita po ng Biblia ay matutupad po. Ayaw manapit sa hindi. No? Hindi man pansinin ng mga tao to, ang anumang laman ng aklat na ito ay mangyayari po sa panahon natin. No? Kaya siguro maganda, alamin natin, ano po ba ang ibig sabihin ng mabuting balita? No, mga kapatid, ano po ba? Alam niyo po sa salitang Hebrew, no? Kasi hindi tayo pupunta sa Griego, kundi ano bang ibig sabihin ng Biblia sa Old Testament, no? Ano bang ibig sabihin ng Biblia to sa salitang gospel? Ito po, no, pakinggan niyo to. Sabi rito ng isang rabbi, no? Si Jonathan Cahn, ang salitang gospel ay galing sa Hebrew word na bisura. No? So, bisura, ang ibig sabihin ay mabubuting balita. Pero po, kung uugatin nyo yung kahulugan ng salitang bisura, ang nakalagay po ay basar. No? Basar. Ang ibig sabihin, mga kapatid, may malalim na kahulugan. Ano bang ibig sabihin ng basar? Pakinggan nyo po ito, no? Ang basar, ang ibig sabihin din po nito ay, tingnan nyo po, no? Makakarelate tayo. Ibig sabihin ng salitang basar ay joyfulness. No? Sabihin nga natin, mga kapatid, kagalakan. Yan, so, nagtayo po ba nang nalaman natin na tayo ay iniligtas ng Diyos sa ating mga kasalanan, nakaramdam po ba tayo ng kagalakan? No? So, mga kapatid, ganito, no, para alam lang natin, hindi po burden, hindi po kabigatan yung tinatawag nating pagiging Christians, no? Kasi maraming tao ang tingin nila isang mabigat na responsibilidad, no, ang pagiging Kristiyano. Totoo naman 'yon. Kaya lang, mga kapatid, hindi po tayo pinahihirapan ng mensahe ng mabuting balita, no? Sabi nga ng Biblia, ito ay nagdudulot ng kagalakan. Amen po ba? Kagalakan po, no? Kasi sa relihiyon, kadalasan ang gagawin ng mga relihiyon ay magturo sa tao kung itong dapat gawin, ito ang dapat mong kainin, sa ganitong araw tayo ay may pagsamba, mga ganyan, ano, mga rules, no? Sa ganitong araw, huwag kang gagawa, no? Pag araw ng Sabat, kapag ikaw ay miyembro na namin, ito ang dapat mong gawin, ganyan, ano, mga rules, no? May mga batas ang relihiyon, na kung saan, mga kapatid, kadalasan, nagpapabigat na sa mga tao, no? Nagiging ng burden, no? Kabigatan na. Pero alam niyo po sa Bible, baliktad eh. Amen po ba? Sa Bible, mga kapatid, iba, no? Sa atin ang pagsunod sa Diyos, bagamat mabigat, no? May ibang, kasi mabigat din naman talaga, no? Kasi ang Diyos na ating sinusundan ay hindi biro, no? Kumbaga po, nagdidemand din ang Diyos eh, tama ho ba? Madalas ang Diyos nagdidemand sa atin eh, no? May mga utos siya na sa tingin natin mahirap. Pero alam niyo, di ba, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang aking aral ay hindi mabigat. Sabi niya, no, ito'y magaan at kapahingahan sa inyong kaluluwa. Di ba, mga kapatid, no? So, ibig sabihin, ang totoong mabuting balita, nagdudulot ng kagalakan sa mga tao. Amen ba, mga kapatid, no? Mayroon tayong kapanatagan, no? Mayroon tayong katiyakan na alam natin kapag tayo po ay tumanggap na sa Panginoong Jesus, no? Kung siya ang ating Panginoon, Panginoon ng ating buhay, alam natin na panatag tayo, no? At tayo ay may kagalakan. Sa kabila, mga kapatid, ng mundong ito ay pabago-bago. Amen po ba, no? Sa kabila ng mundong ito ay puro trahedya, no? Pabalik-balik ang panahon, no? Panahon ng baha, panahon ng bagyo, panahon ng lindol, no? Panahon ng kamatayan, panahon ng kapanganakan. Ang mundo natin, mga kapatid, ay parang cycle, no? Paiba-iba. Ang sitwasyon ng tao ay walang katiyakan. Pero alam nyo, iba kapag ikaw ay may alam sa mabuting balita. Amen ba? Kasi ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay sumasa atin, no? Kasama natin siya. Kaya may sinasabi sa Bible, God with us. Amen po ba, no? Alam niyo po ba ibig sabihin ng Emmanuel? Di ba? Ang Emmanuel ay isa sa mga pangalan ng Panginoon natin, di ba? Kaya ang Panginoong Jesus, tawagin niyo rin siyang Emmanuel, tita, no? Hindi lang Jesus, di ba? Ang pangalan niya rin ay Emmanuel, di ba? Ang ibig sabihin ay kasama natin ang Diyos. Amen po ba, no? Kasama natin ang Diyos. Kaya sa panahon ng bagyo,
kasama natin ang Diyos. Mga kapatid, no? Sa panahon ng kamatayan, tita, kasama natin ang Diyos. Amen mo ba? Sa panahon ng pagdurusa, tita, kasama natin ang Diyos, no? Nandyan siya. No? Kaya hindi niya tayo pababayaan kasi kasama natin siya, no? Sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Kaya, ano pong sabi ng Bible? Rejoice, no? Maggalak tayo. Kasi ang sabi ng Bible, ito ang esensya na alam natin ang mabuting balita. Ano po bang ibig sabihin pa ng mabuting balita, no? Sabi ng, ito ang sabi pa, no? Ang Basra, ang ibig ding sabihin ay puno ng buhay. Sabihin nyo nga mga kapatid, buhay. No, so, basahin ko sa inyo yung unang Juan, no? Pakinggan nyo to, eto si Juan ay binanggit niya ang talatang ito, no, nang makasama nila ang Panginoon natin, ano? Tingnan nyo po, pakinggan nyo to. No? Unang Juan, chapter 1, verse 1. At ang sabi po rito, buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan, nahibon, ang laman ng mabuting balita ay buhay, no? Ibig sabihin, hindi lang po buhay, no? Puno ng buhay. So, ang mabuting balita po, nung naalala ko tuloy, no? Yung Genesis, chapter 1, di ba? Sabi ng Bible doon, nakita ng Diyos, ang mundo ay nasa sigalot, nasa kadiliman, no? At ano yung unang sinabi ng Panginoon? Yung unang sinabi ng Diyos sa salita doon, magkaroon ng liwanag, di ba? Let there be light. At nagkaroon ng liwanag. Alam niyo po yung liwanag, ang sabi ni Juan ay, ang ibig sabihin ay buhay, no? Kung baga na makita ng Diyos na nasa kamatayan ang mundo, no? Bumigkas lang siya ng salita, tita, no? Magkaroon ng liwanag. Nagkaroon po ba? So mga kapatid, no? Isang bigkas lang ng Diyos nangyayari. Amen po ba? Kaya alam niyo po, no? Sa buhay natin, hindi tayo, dapat nga po maintindihan natin to, no? Kasi itong mundo na to na ginagalawan natin, di ba may sinabi ang Diyos, babaguhin niya ang lahat ng bagay. Amen po ba? No? Sabihin nga natin mga kapatid, babaguhin. No? Restoration, no? Transformation, restoration. Babaguhin ng Diyos to. At mga kapatid, sinabi pa ng Diyos yun, babaguhin ang lahat ng bagay. Kaya tita, napansin nyo, no, sa mundo natin, unti-unti nang nababago, no? Nababago parang sa tingin natin, parang hindi naman pastor, no? Palala nga, eh. Tama po kayo, no? Lalala nga ang kasalanan. Pero, sabi ng Biblia, the more na malala ang kasalanan, mayroong antidote ang Diyos. Yun yung gospel, no? Sabihin nga natin mga kapatid, gospel. Mabuting balita, no? Yan lang naman ang sagot sa problema ng tao, no? Mabuting balita, no? Kaya, maganda, no? Yung Christian faith, no? Alam niyo kung bakit, no? Kasi, lahat ng relihiyon, nagsasabi na may dala kaming liwanag, may dala kaming katotohanan. Pero iba ang gospel, no? Ang gospel ay liwanag talaga kasi ang ibig sabihin ay mabuting balita, no? Balita na galing sa Diyos. Balita na magbibigay ng buhay sa mga tao. Pangatlong bagay, mga kapatid, no? Ang Basra, ang ibig din sabihin ay, kakaiba to, no? Maganda to. Ang ibig sabihin po ay hindi po natatapos. No? Ibig sabihin, laging bago ang ibinibigay ng Diyos sa atin. Amen ba ron? Kaya mga kapatid, no, tandaan natin to, no? Pakatandaan natin. Ang mabuting balita po, hindi po siya naluluma. No, tita, no? Hindi siya isang relihiyon na nalaman lang natin na, okay, namatay si Jesus, naglilingkod ako sa simbahan, okay na, no? Alam niyo po, ang mabuting balita po, iba, no? Bukod dyan sa ating ginagawa, ang Diyos kasi, sabi nga niya sa atin, lumago tayo sa biyaya. Ibig sabihin, tita, ang Diyos ay may bagong sinasabi sa atin, no? May bago siyang pinahahayag. Kailangan ang tao alert, no? Kailangan meron tayong sabi nga dito, attentive, no? Dapat attentive din sa Holy Spirit, no? Ano ba, Panginoon, yung nais nyong ipahayag? Ano po ba yung leading nyo? Dapat sinasabi natin sa Panginoon, Lord Jesus, ano po ba? Saan niyo po ba ako dadalhin? Ano po ba yung mangyayari sa buhay ko, no? Sige po, Panginoon, nais ko po na kayo ang masunod sa buhay ko, ano po bang dapat kong gawin, no? So yung ganyang mga tanong, alam niyo, no, kapag tinanong natin yan, the Lord will give us something new, no? Mga bagong bagay. Kaya kailangan talaga, tayo, no? Sensitive, no? Mayroon tayong discernment. Ano bang dapat gawin, Panginoon? Si Jeremiah po, may sinabi sa Lamentation, no? Pakinggan niyo to, mga kapatid, no?
Sa aklat ng Lamentation o Panaghoy, pansinin niyo po yung yung inawit natin, Lamentation chapter 3. At ano po ang sabi ang sabi sa verse 22? Sabi rito, sa mga kaawaan nga ng Panginoon, hindi tayo nalipol, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. Amen po ba? No, sabi rito, ang kanyang mga habag ay hindi nauubos. At ang sabi rin dito nakalagay, pansinin niyo mga kapatid, ang mga yaoy bago tuwing umaga. Ibig sabihin po, bago, habang ang Panginoon ay nagpapahayag sa atin, may bago siyang sinasabi. Ito yung kakaiba. Kita, para maintindihan natin. Sa Bible kasi, ang umaga, hindi literal na umaga. Sa Hebrew, pag sinabing umaga, tita, nagsisimula sa gabi. Ganon, Kaya nga sa Bible, ang bilang ay solar, ay lunar, hindi solar, Sabi ng Bible, nagkaroon ng gabi at umaga, yun ang unang araw, sabi ng Genesis. So, ibig sabihin, sa Diyos, nagsisimula ang umaga sa gabi. Kasi mga kapatid, kung bakit sa gabi, ang bilang ng araw sa Bible ay nag-uumpisa sa gabi. Nagtatapos sa umaga. Kaya ang umaga, yun ang katapusan. Pero ang gabi, ang simula. Gabi ang beginning, ang sunrise, ang parang katapusan. Kaya baliktad tayo, pag umaga, ang sinasabi natin, good morning. Pero sa Bible, ang good morning, tita, paggabi. Good morning, ibig sabihin gabi. So bakit? Kasi mga kapatid, yun ang gusto ng Diyos, na sa panahon dito ng takip silim, hindi, makita natin na may liwanag. Mayroong taglay na liwanag ang kanyang salita. Sa panahon ng kadiliman, may liwanag na kumikislap, para guide natin sa panahon na to. Kaya sabi ng Bible, ang kailangan ng tao, tama ba tita? Mabuting balita, Gospel, Sana itong gospel na to, iparinig sa mga tao, Hindi tayo gospel na nagtuturo ng psychotherapy or ng positive thinking lang, Ang gospel, mga kapatid, ay honest, Hindi nag-uuto ng tao, hindi nagkukontrol ng tao, Ang gospel ay nagbibigay pa nga ng freedom sa atin. Ang gospel ay nagbibigay ng joy. Hindi religious burden, hindi bigat. Hindi siya bagay na sa tingin natin ay sekta. Hindi, Ang gospel ay simple, mabuting balita, mga kapatid, Yung parang kang nanood na Nanood ka ng TV, and then, ang sabi ng commentator, may good news ako sa'yo. Hindi, gano'n, mabuting balita. At ang mabuting balita niyon ay ang biyaya ng Diyos. Amen po ba, Biyayang hindi nauubos. Kaligtasan sa mga makasalanan. Basta't magsisi tayo ng lubos. Di ho ba, Nandyan ang habag. Nauubos po ba ang habag ng Diyos? Nauubos po ba? Di ba hindi, Ang sabi nga, hindi nauubos. Tuwing umaga ay sariwa ang kanyang salita. Mga kapatid, sa umagang ito, manalangin tayo. Let us pray, Dakilang Ama, salamat po sa mabuting balita na pinahayag niyo sa aklat na ito, na ang gospel ay sinabi ng Panginoong Jesucristo na mabubuting balita ito para sa mga nagpapakumbaba, sa mga tao na handang makinig ng inyong salita. Ama, ang bagyo, ang ulan ay may katapusan, kahit ang aming buhay. Pero ang inyong salita ay magpakailanman. Ama, ang mga bagay ng mundo ay temporary. Pero ang inyong mabuting balita ay eternal. Ito po ay walang hanggan. Nawa, Ama, makita namin ang value, ang bigat, ang worthiness ng mabuting balita. I-bless nyo ang mga kapatid sa Caloocan. Samahan nyo kami sa gitna po ng masamang panahon. Ibigay nyo, Ama, ang pag-asa ng liwanag ng mabuting balita sa aming mga kapatid, sa aming mga kababayan na nagde-desire na hanapin ang kalooban nyo. Ama, ang gospel ay hindi religion.
Ang gospel ay hindi sekta. Ito ay mensahe na makapagliligtas sa tao. Samahan niyo ang mga kapatid ama na naway sampalatayanan ang mabuting balitang ito sa biyaya ng Panginoong Jesucristo. Salamat po. In Jesus' mighty name, lahat po tayo magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. Praise God. Mga kapatid, sa atin pong pagkakaloob sa Panginoon ay awitin po natin ang Seek ye first the kingdom of God sa ating pong pagkakaloob. Habang nagkakaloob po, umawit po tayo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo. Dakilang Ama, tinatalaga namin ang mga handog na ito na patuloy niyo pong gamitin sa ministry. Salamat sa mga kapatid sa katapatan nila. Nawa sa katapatan po ng mga kapatid, Ama, ay anihin po nila ang katapatan na binibigay ang karapat dapat sa inyo at ito'y babalik sa kanilang siksikliglig at umaapaw na biyaya. Salamat po na tinuruan niyo kami na maging bukas sa pagtulong sa pagkakaloob sapagkat the more, Ama, na kami ay bukas, the more na ang inyong pagpapala po ay aagapay sa amin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Tayo po tumayong lahat, mga kapatid. Tayo po tumayong. Sa pagtatalaga po, manalangin tayo. Dakilang Ama, aming itinatalaga ang aming mga kapatid, palakasin niyo po at patuloy niyo pong gamitin ang mga kapatid namin sa lugar na ito ng De La Costa na maging daluyan ng inyong biyaya. Gamitin niyo kami, Ama, na manatili kami sa biyaya at lumago sapagkat ang mabuting balita po ay nagbibigay lagi ng lakas sa amin. Ito ang aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo na muling magbabalik, ihanda natin ang ating mga sarili dahil ito ang panahon na ang ating Panginoon ay muling parinito. Sa kanyang pangalan, itaas natin ang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Amen, Amen, at Amen. Good morning po. God bless po. Morning, always morning.